Hey guys, Jerome Reyes po and welcome to my channel again. Sa previous video ay napag-usapan natin ang basic parts ng recent versions ng Microsoft Excel. Sa video na to ay pag-aaralan natin ang basics ng cells. Etong mga topics na pag-uusapan natin at ang kanilang timestamps. Ano ang cell? Paano mag-select ng cell? Ano yung mga cell contents? Paano mag-insert ng cell contents? Paano mag-clear ng cell contents? Paano mag-delete ng cells? Paano mag-copy and paste ng contents? Paano mag-cut and paste ng contents? Ano yung iba't ibang paste options? Paano mag-drag and drop ng cells? Paano gamitin ang fill handle? Pag-usapan natin ang cells. Ang bawat worksheet ay naglalaman ng napakaraming rectangles na tinatawag na cell. Gaya ng nabanggit sa naunang video, ang cell ang intersection or ang tagpuan ng row at ng column. Sa bawat rectangle na to ay may intersection ng row at column. Review tayo ng row at column. Ang rows ay yung mga numbers sa left, sa kaliwa. Itong tinatawag na row 1, row 2, row 3, row 4, row 5, etc. Ang column naman ay yung mga letters sa taas. Yung column A, column B, column C, column D, column E, etc. Ang bawat cell ay may pangalan ayon sa column at row. Sa example na to, ang nakapiling cell ay ang cell B2. Makikita ang pangalan dito sa name box at yung column at row kung nasaan yung nakapiling cell ay naka-highlight. B2. Pwede ka rin pumili ng maraming cells at the same time. Ito ang tinatawag na cell range. Sa example, pumili ako ng maraming cells sa column A at column B. Ito ay tinatawag na cell range. Ang pangalan ng cell range ay ang pinagsamang pangalan ng una at huling cell simula sa top left papunta ang bottom right at nakahiwalay ng column sa dalawang punto. Sa example na to, ang pangalan ng cell range ay A1, B4. Sa example na to, ang pangalan ng cell range ay A1, F1. Sa example na to, ang pangalan ng cell range ay A1, D4. Sa example na to, ang pangalan ng cell range ay E1, G4. Paano pumili ng cell? Sa paglalagay ng data or content, kailangan muna nating pumili ng cell kung saan mo ilalagay ang content. Sa pagpili ng cell, dalhin ng mouse pointer sa taas ng cell at i-click ito. Mapapansing nagkaka-border ang cell na napili at ang column at row na pinanggalingan ay naka-highlight. Makikita mo rin ang cell name sa name box. Mananatiling nakapili ang cell hanggat hindi ka mag-click ng ibang cell. Kahit i-move ko yung mouse pointer sa iba't ibang cells, hindi ito matatanggal sa pagkakapili. Pwede mo rin gamitin ang iyong arrow key sa iyong keyboard sa pagpili ng cell. Sa example na to, papakita ko ang on-screen keyboard. So sa iyong keyboard, pwede mong i-press ang mga arrow keys para pumili ng ibang cells. Pwede pataas, pababa, pakaliwa, or pakanan. Sa pagpili naman ng cell ranges, sa pagpili ng cell range, dalhin ng mouse pointer sa simula ng cell range, i-click ang unang cell, i-drag, pakanan or pababa, pinapakita sa name box kung ilang rows at ilang columns ang napili. Sa example na to, nakalagay na 4 na rows at 4 na columns ang nakapiling cell range.
Gamit ang keyboard sa pagpili ng cell range, piliin ang unang cell, press and hold ang shift button, at i-click ang arrow keys. Pababa or pakanan. Pag-usapan naman natin ang mga cell contents. Ang bawat cell ay pwedeng maglaman ng iba't ibang klase ng contents. Pwedeng text, formula, function, or formatting. Sa text, ito ang mga nilalagay na letters, numbers, dates, at yung pinagsamang letters and numbers. Sa formatting, ito yung pagkaka-format ng mga contents. Pwedeng lagyan ng background, palitan ng kulay, lakihan, liitan, bigyan ng peso sign, at marami pang iba. Sa formula, ito yung mga addition, subtraction, multiplication, at division. Ang mga function ay yung mga available functions sa Excel. Sa example na ito, ipapakita ko yung sum function na pwedeng pumalit sa addition na formula. Sa example na to, ang function na sum ay kaparehas lang na formula na in-add yung lahat ng numbers. Sa paggamit ng formula at functions, parehong nagsisimula sa equal sign. Sa paglagay ng mga contents sa cell, kailangan mong piliin ang isang cell at mag-type ng kung ano-ano. Ito ang text. Kung gusto mo naman ng formula or function, kailangan magsimula ka sa equal sign. Tapos, mag-type ka ng formula. Paano maglagay ng content sa cell? Una, piliin ang cell kung saan mo gusto maglagay. Tapos, mag-type ka ng letters or numbers. 3. A, B, C. Hello world. Mapapansin ang nilagay na content sa isang cell ay lilitaw din sa formula bar. So kahit text man yan, formula or function, ililitaw niya sa formula bar. Pero ang formatting ay hindi pinapakita ng formula bar. Ang pinapakita lang ng formula bar ay yung text, formula, at function. Sa paglagay ng formula or function, kailangan magsimula ka sa equal sign. 1 plus 1. 25 divided by 5. Same with function. Equal sum 1, 1. Don't worry, pag-uusapan natin ang paglagay ng function sa susunod pang mga videos. Paano mag-clear ng cell content? Ang pag-clear ng cell content ay may dalawang paraan. Pwedeng gamitin ang commands sa iyong ribbon at pwede rin gamitin ang iyong keyboard. Demo na to, ilalabas ko ulit ang aking on-screen keyboard. Sa pag-clear or pag-delete ng cell content, kailangan mo lamang piliin ang cell content at hanapin ang clear command dito sa iyong ribbon at choose clear contents. Mapapansing mabubura ang laman ng cell. Sa iyong keyboard naman, pwede mong i-press ang delete button. Paano mag-delete ng cells? Ang delete cells ay iba sa delete or clear cell content. Kapag nag-delete ka ng cell, yung susunod na cells sa baba ay papalit sa dinelete na cell. Sa pag-delete ng cell, piliin ang cell na gustong i-delete. Pumunta sa delete command at i-click ito. Kung napansin ninyo, yung cell sa ibaba ay pumalit sa cell na dinelete. Copy and paste contents. Pwede rin tayong pumopya or mag-copy ng content na nakalagay na sa worksheet
at i-paste para makasave ng oras. Sa pag-copy, piliin ang cell na gustong kopyahin at pumunta sa copy command at i-click ito. Kung mapapansin ninyo, magkakaroon ng dashed box ang cell na gusto nating kopyahin. Pwede rin natin gamitin ng keyboard sa pagkopya. Piliin ang cell na gustong kopyahin. Sa keyboard natin, press and hold Control and press C. Nakakopy na ang cell. Sa pag-paste, pumunta sa cell kung saan gustong i-paste ang content. Pumunta sa paste command sa ribbon at i-click ito. Habang merong dashed box yung nakakopyang cell, ibig sabihin, pwede mo po itong i-paste kung saan mo gustong i-paste. Pwede mo rin gamitin ang iyong keyboard sa pag-paste. Sa keyboard, press and hold the Control button at press mo yung V. Cut and paste contents. Kung gusto mo naman na ilipat yung content mula sa isang cell papunta sa ibang cell, piliin ang content na gusto mong ilipat. Pumunta sa cut command, click ito. Gaya ng copy, magkakaroon siya ng dashed box. Pwede rin gamitin ng keyboard. Piliin ang content na gustong ilipat. Control at i-press ang X. Habang may dashed box ang napiling cell, pumunta sa cell kung saan gustong ilipat ang content. Pumunta sa paste command sa ribbon at i-click ito. Kung napansin ninyo, lumipat yung content galing sa cell G8 papuntang H7. Pwede mo rin gamitin ang Control V sa keyboard. Control V. Ang paste options. Sa pag-copy or cut ng mga contents, meron kang iba't ibang klase ng paste options na pwedeng gawin. Sa example na to, papakita ko ang iba't ibang klase ng paste options. Halimbawa, ika-copy ko ang cell I7. Copy. Pupunta ako sa cell kung saan ko gustong kopyahin ang contents. Pumunta ka sa paste commands, i-click mo yung arrow pababa at lilitaw yung iba't ibang paste options. Merong paste lang, formulas and number formatting, keep source formatting, no borders, keep source column widths, transpose. Pwede rin mag-paste values and number formatting, paste values and source formatting. Meron ding other paste options. Yung formatting lang, paste link, paste picture, link picture. So itong mga options na to ay pag-usapan natin sa susunod pang mga videos. Para sa demo lang na to ay i-click ko ang paste numbers and format. Pwede rin gamitin ang iyong mouse sa pag-copy, cut, or paste gamit ang right-click button. Piliin ang cell na gustong i-cut or i-copy. Right-click at nandito ang cut option or copy option. So, piliin natin ang cut. Pumunta sa susunod na cell. Right-click at meron kang paste options. Right-click, copy. Piliin ang susunod na cell. Right-click, paste options. Ang drag and drop cells. Ang drag and drop cells ay parang cut and paste option din. Pero instead na i-copy or i-cut mo yung
content or cell, ide-drag lang natin siya. Paano gawin yon? Sa example na to, ipiliin ang cell na gustong i-drag and drop, dalhin ang mouse pointer sa dulo hanggang makita mo magpalit na 4 na arrows, click and hold, at i-drag mo kung saan mo gustong ilipat. Pwede mo rin gawin ito sa cell range. Piliin ang cell range na gustong i-drag and drop, dalhin ang cursor sa dulo ng border, i-click and hold, at i-drag. Ang fill handle. Ang fill handle ay parang copy and paste naman. Para ma-access ang fill handle, piliin ang cell, dalhin ang mouse cursor sa bottom right, mapapansin magpapalit ang cursor sa plus icon. I-click and hold at i-drag pa right or pababa. Ito ang fill handle. Para siyang copy and paste din. Ang fill handle ay pwede rin gamitin para ipagpatuloy ang series na meron sa worksheet. Kapag na-detect ni Excel na may series sa content mo sa row or column na nakapili, pwedeng numbers or days or dates, huhulaan ni Excel yung mga susunod sa series gamit ang fill handle. Sa example na to, piliin natin ang numbers natin. Accessin ang fill handle sa lower right, click and drag, baba, at mapapansin tinutuloy niya yung pag-count. Pwede rin sa dates, piliin ang dates, dalhin ang cursor sa lower right, at click and hold and drag. Tutuloy niya yung pag-count ng days or dates. Pwede rin siya sa days, like Monday, Tuesday. Para hindi mo na i-type lahat ng Wednesday, Thursday, or Friday, i-highlight mo yung Monday at Tuesday, dalhin ang cursor sa lower right, access fill handle, click and hold and drag. Yan ang pagpapatuloy ng series.